Magandang araw po sa inyong lahat. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hahanguin po natin ang ating maigsing pag-aaral mula sa Exodus chapter 3 hanggang chapter 4. So bigyan ko na lang kayo ng konting background sa dalawang chapter na ito dahil mahaba. Ito po may kinalaman na kung saan ay kinatagpunan ng Diyos si Moses kinausap sa pamamagitan ng burning bush. At sinabi sa kanya na nakita na ng Diyos ang paghihirap ng mga Israelites sa kamay ng mga Egyptian. Kaya nandito tinatawag niya si Moses para suguin kay Paraon. So si Moses po ang gagamitin. Ngayon, dito makikita nyo yung pamagat ng ating pag-aaral, stop making excuses. Sa totoo lang, ang dami pong naging dahilan ni Moses. Ayaw niya. Okay? Sa verse 11 ng chapter 3, ganito nakalagay. Who am I that I should go to Pharaoh? Yan po yung makikita nyo. Who am I that I should go to Pharaoh? Sa chapter 4, verse 1, nakalagay, they won't believe me. Sipin mo, ang Diyos na nag-uutos, ang Diyos na ang magbibigay ng instruction, makapangyarihan yon, and yet kaya pong magdahilan ni Moses, ayaw niya. Pagdating sa chapter 4 verse 10, I am not good speaker. Di raw siya magaling magsalita. Pagdating sa chapter 4 verse 13, someone else can do it. So dyan, verse 11 ng chapter 3, chapter 4 verse 1, chapter 4 verse 10, chapter 4 verse 13, napakaraming reason ni Moses para hindi sumunod sa Panginoon. So, alam nyo, ang nangyari sa chapter 4, verse 14 ay ganito, and the anger of the Lord was kindled against Moses. So, nakita nyo? Kada dahilan ni Moses, kada reason out niya sa Panginoon, nagalit ang Panginoon. And the anger of the Lord was kindled against Moses. So, tignan nyo ang mga resulta kapag tayo'y laging nagre-reason out sa Panginoon at katakot-takot ang dahilan para hindi sumunod. Reasons to stop making excuses. Number 1, making excuses hinders people from seeing solutions. Pagka lagi kang may mga dahilan, lagi kang may mga reason para hindi gawin na isang bagay, hindi sumunod, the habit of making excuses keeps one focused on obstacles. So, hindi mo makita yung solusyon, ang nakikita mo lagi yung balakin. So, making excuses hinders people from seeing solutions. Number 2, making excuses reveals a lack of faith. Pwede sabihin, papihira, Moses, ako na ang Diyos na nag-uutos sa iyo, na lumikha ng lahat, ayaw mo. Pakiramdam mo, iniinsulto mo ako bilang Diyos, hindi ba kita tutulungan? Hindi ba kita kayang ipagtanggol o ingatan? So, making excuses reveals a lack of faith. Number 3, making excuses turns people into victims instead of victors. Kung lagi kang may dahilan, puro ka excuse, wala kang mararating. Ganyan ka na lang, wala kang patutunguhan. And number 4, God doesn't accept excuses. Natuloy pa rin ang misyon. Binigay pa rin ng Diyos yung mga kanang kamay, kaliwang kamay ni Moses na may binigay ang Diyos na pinaka-spokesperson niya. Pero alam niyo, pag binasa niyo yung buhay ni Moses sa Old Testament, siya pa rin na nagsalita. Siya pa rin. Kaya nga dito na-reveal kay Moses, sinabi ni Moses, sino yung sasabihin ko? Sinong Diyos? Anong pangalan? Ang sabi ng Diyos sa kanya, I am that I am. Ibig sabihin yung pangalan ng Diyos na yun, I am that I am. Ako yung tutulong sa iyo. Ako yung magbibigay ng sasabihin mo sa labi mo. Ako bahala sa iyo. Ako mag-iingat sa iyo. Ako magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. I am that I am. Basta ang trabaho mo, sumunod. Ako bahala. So mga kapatid, pinakapagandang lesson ito sa ating devotion ngayon. Naranasan nyo rin bang magbigay ng katakot-takot na dahilan sa Diyos para hindi sundin ang kanyang kalooban? Please, it's all by the grace of God. Kasama po ako. Stop making excuses.
Mamimili ka lang sa dalawa. Matuwa si Lord o magalit kada dahilan mo. Matuwa dahil sumunod ka o magalit dahil sa tigas ng ulo mo. Ito po ang inyong likod, ang Peke Kano.